Papa Jack? Here's what you need. May problema ako eh. Usapang strictly for the heart. Damdamin mo'y pakikinggan, mabuti na patawag ka. Nakakabaliw, nakakaaliw, hindi mo maintindihan. Problemang puso na naman ang laman ng ating usapan. Ko! Gulas pa ako. Ay, nagulat kayo, no? Ako din, nagulat din ako. Tay. Ay, nako. Sabado ng gabi, mga kaibigan. May naalala ka ba? May mga pagkakataon ba na naaalala mo siya? And you wonder kung ikaw kaya naaalala niya? Pag may mga pagkakataong umaambon, umuulan, na dati magkatabi kayo, namimiss mo kaya siya? At pag namimiss mo ba siya, namimiss ka niya? Sometimes, mga kaibigan, may pagkakataon sa buhay natin na kahit pinakawalan mo na yung taong dating mahal mo at sinabi mo na ready ka na mag-move on, you can't help but ask the question, namimiss ka kaya niya? Hey, kinikilig na naman kayo, no? Yan ang pag-ibig. Ay, oh, may kape. Good evening, mga ka-callers. Sabado na naman ngayon. Samahan niyo ako muli para sa isang usapang umaapaw na naman, mga kaibigan. Liglig na naman sa usaping love. Ikaw, paano ka ma-in-love? Ikaw ba yung tipo ng taong binibigay pati cellphone, ganun, mawala sa wisyo, sinusurrender ang lahat, yung PUK code ng kung anumang bagay sa o bahagi ng kataong binibigay mo yung code? Ikaw ba yung tipo na nawawala sa pagkatao? O ikaw yung tipo na kinikimkim at sinasarili ang lahat? Well, malamang, kailangan mo ng kausap. Kung ganon, good evening everyone, mga kaibigan. Welcome to the show. Call me Papa Jack at walang pogi, huwag niyo akong bulahin. Napag-uusapan ng gwapo. Mga kaibigan, totoo niyan, kanina nakasalubong ko po sa hallway itong isa sa mga guests natin. At I spent 4 hours sa makeup. Pagdating niya, pangit na ako kaagad, bad trip na buhay ko. Siya na agad pogi, mga kaibigan. At may magandang kasama. Mahal. Wala akong ginagawa dito, ha. Ano lang to, trabaho lang, ha. Baka mapatitig ako, di ba? Pag uwi ko ng bahay, ang mga damit ko nasa garahe na. Meron po tayong mga kaibigan na dalawang bagets and they're maybe young but their hearts are old enough. Well, it's a claim to fall in love. Wala namang edad-edad ng pag-ibig, mga kaibigan. Please welcome sa ating show na Call Me Papa Jack, Brad Jackson and Miss Ina Asistio. Hi, thank you po. Di ba nalaglag din ako? Di ba sana? Blue yung mata mo, sir? Hindi, green. Green. Hazel. Ha? Anong tawag dun, sir? Parang hazel ata. Hazel eyes? Hazel brown. Hazel, meron bang hazel eyes? Wala. Yung pinsan ko si Hazel. Hi, Hazel. Wala akong pinsan. Kamusta po? Mabuti naman. Ay, ang pula ng lipstick mo. Pink yan. Nakakainis. Huwag mo ko titigan. Baka maging tayo. Direct nakatitig eh. Nakakainis, no? Effortless. Di ba? Paano kayo ba? Paano ma-in love? Siyempre gusto mo yung feeling na gusto mo makontento sa'yo yung tao. So, I think, masasabi ko, hindi naman bigay lahat, pero... Hindi ka na mawala sa wisyo? Yes, well, nawala naman ng slide. Pero alam mo yun, hindi pong na-misplace mo sarili mo, ha? Yeah, kasi syempre pag nagmahal ka, diba? Syempre gusto mo, parang mapasaya mo siya, ganun. So, yes, may time na nawawala ako sa wisyo, pero bumabalik naman. Ikaw, Brad? Parang, I just don't look for it. Parang, let it come to you. Paano pag in love ka? I mean, do you lose control? I try to control it, pero hindi mo-control. Naniniwala ba kayo na sa pag-ibig, bago ka ma-in-love, may template ka, pero pag nandiyan ka na, bali wala ng template? Actually, wala eh. Kasi, diba? Kasi ako parang, yun din, hindi ko rin kasi hinahanap eh. Yung akala mo, ay, ka-fling. Ka-fling talaga. Ay, naku. Ka-fling lang. Biglang tumagal, yung ganon. So, ganon?
Gusto ko yung ganyan, yung tipong kilalanin kita. Sige, let's have a relationship na hindi seryoso tapos makilala kita. Miss Ina, broken-hearted ka ba ngayon? Hindi na. Sabi nung tanungin ko daw sa'yo to, ha? Go. How are you after the breakup with Mark? I'm good. Kasi, syempre, nasaktan ako. Pero alam mo yun, yung, marami ako lessons na natutunan. Isipin mo, 6 years of my life, kasama ko yung tao, tapos biglang isang ganun wala, diba? So, yun, okay ako kasi mas na, alam mo yung feeling na ang bata-bata ko pa lang, pero naging mature na yung isip ko pagdating sa love. May question ako at sana I want you to be honest. Okay. Bago natin tumuloy sa show. Nung bang nag-break kayo, ginusto mo na ba mangyari yun? Nung nag-iwalay na, ay thank you, at least tapos na rin kasi alam ko na hindi naman kami forever. Hindi, kasi yung relationship kasi namin ni Mark, talagang, alam mo may times na parang, alam mo pareho kayong gusto na mag-let go, pero ayaw nyo. So talagang lumalaban kami pa rin. Hindi nag-let go ang tawag doon. May tawag ako doon. Ano po? Nagpapayami lang. Tama, di ba? Tama ba? Di ba? On and off, di ba? Yung gawain ng babae Hindi, yan. pero Yung mag-iimpake ng mabigat na maleta, tapos ang bagal umalis ng bahay. Hanggang di ba, papigilan mo na lang, o dinner na, tumigil ka, balik mo sa kwarto yan. Hindi, buong relationship namin twice lang kami naghiwalay sa 6 years. Talaga? Yes. You're okay? Yes, I'm okay. Wala, itatanggapin ko na lang. Anong gagawin Di ko? hindi okay. Wala no choice. Are you in love yet? Oo naman. Nakita lang ako in love na. In love ka ngayon? Are you with someone or may nililigawan? Courting stage pa. Courting stage. Oo. Kayo ba'y parang Friendster? It's complicated. Diba? Sa Friendster lang meron yun. Parang complicated talaga. Talaga? So, what do you plan to do about it? Just go with the flow. Ride the wave. Ganun. Ang pogi magsalita, no? Effortless. Nakakainis. Saan dadaan pa uwi? Hindi makapugi. Ay, nako. Anyway, Miss Ina and Brett, meron tayong caller ngayong gabi nito. Okay. And mamaya, baka meron din kayo maitulong. Baka makatulong kayo. Kasi kung hindi, sabi ng ating team, baka humingi ka ng tulong sa akin. Sabi nila, may mga inihanda silang pasabog eh. Ay nako, Brett! Dumating na may pagkakataon na may mga taong hindi naniwalang you have the best intention for someone. Oh, yeah. There has been. What can you do about it? But, ano ka ba, determinado ka ba na patunayan? Yeah. Halimbawa ako, meron akong pamangkin, liligawan mo, ayaw ko sa'yo. Wala, trip ko lang, ayaw ko sa'yo. Kasi ganoon naman, di ba? Subjective ang pag-ayaw sa tao at pagkagusto, di ba? Ayaw ko lang sa'yo. Now, what do you have para ma-convince ako na gustuhin kita for someone I love? Time will tell. Ganun. Di ba? Parang... Bakit nila ko? Bakit time pa mag-depend? time will tell. Parang, Talaga? You can't just judge a person directly, di ba? Parang kailangan ng time to get to know them. Ganun. So if you don't like me, I'll just wait till you do. What will you do para magustuhan ka, di ba? Just show you myself, be myself. Ganun. Ngayon, iba na, no? Iba na kasi ngayon, kahit yung panliligaw, di ba? Dati, teorya ko to, ang panliligaw dati kasi, kailangan mong pumunta sa bahay, dumaan sa nanay, o kaya sa mga kamag-anak para magustuhan. Matatas ka ng kilay. Di ba? Tapos, ngayon hindi eh. Pag gusto ko malaman ng gusto mo, pupunta ako sa Facebook mo. Di ba? Di ba nakakainis, no? Kaya minsan, may pwede ka palang gawin na bagay, hindi mo na magawa ng maayos kasi kung ano lang nilagay niyang gusto niya. Hindi man laging sakto yun, di ba? Yes. Mamaya, may mga tanong ko sa inyo, ha? At sana wag niyo akong sagutin ng secret, ha? May caller lang By tayo. hesitation. May caller lang po tayo sa kabilang line, si Jessa. Jessa, hi! Good evening. Good evening din po. Good evening. Ate! Naniniwala ka ba, ate, na ang totoo, nagmamahal, nakakalimutan lahat na importante sa buhay maliban sa pag-ibig? Opo. Bakit? Nangyari na ba sa yan? Opo. Naibigay mo ng lahat? Opo. Anong oras na binigay mo yon? Ating gabi? No? Kailan yung last?
Wala ako na sagutin natin. Secret na yun. Ay, nakaw. Babalikan kita, Jessa. Magkukwentuhan tayo mamaya-maya ng konti, ha? Opo. Mga kaibigan, itutuloy po natin ang pakikipagkwentuhan kay Jessa kasama sina Brett at Miss Ina. Maya-maya po. Your Papa, Jack, will be right back. Ate, kung sinasabi mo sa atin ngayon na ayaw mo na sa kanya, regardless kung mahal mo o hindi, at magte-text sa'yo yan at magre-reply ka, hindi totoong ayaw mo na. Kasi nagre-reply ka eh. Kahit anong i-reply mo, kahit murahin mo siya sa reply mo, ang bottom line, nagre-reply ka sa kanya. Tama ba? Opo. O huwag ka mag-reply. So, mga kapatid, welcome back at ito na naman tayo at pag-uusapan natin. May kakausapin tayo, may caller tayo ha. Hi Jessa, magandang gabi sa'yo. Ilang taong ka na Jessa? 19 po, magte-20 na po. Oo, natural yan. Magkasunod talaga yan bilang. Pag 19 ka at nag-28 ka kagad. Po. May pagkakataon ba o meron bang tsansa na yung manok ay hindi mo nakasali sa kwentuhan natin? Hindi po, kahit saan po ako pwesto, nandyan din sila eh. Taga saan ka ba Marami ngayon? kasi po manok. Taga saan ka ba ngayon? Nandito po sa Las Piñas, sa tita ko po nakatira. Las Piñas. Anong ginagawa sa buhay ni Jessa? Wala po. Wala. Kahit Opo. Kasi pauwi na din po probinsya, mga by next month. by next month. Okay. Ba't ka napatawag? Wala, magiging lang po ako advice. Kasi po, pag uuwi ako doon, magkikita kasi po kami doon. Nino, Yung ex ko po. makikita ka ng ex mo. Opo. Bakit ba kayo nag-break? Kailan pa kayo nag-break niyan? Nung last year po, Hmm. mga February po, mga Valentine's ata yun. Mismong araw ng Valentine's Day, nag-break kayo? Oh, away-away na po. Ano. Gano'ng katagal naging kayo? 1 year, 1 year na po. 1 year kayong naging magkasintahan. Oh, 1 year. Tapos, nag-break kayo. Opo. Dahil away kayo. Ano naman pinag-aawayan nyo? Sinasabihan ko lang po siya na talagang wala siyang bisyo. Ano bang vision niya? Yung through a drug. Nagda-drug siya. Opo. Okay. Oh. Tapos, nakipaghiwalay ka kasi ayaw mo siya nagda-drugs, ayaw niya tumigil. Oo, sabi, di ko naman po sinasabi maghiwalay kami. Siya na po yung bumitaw. Tapos, Alright. Ate, kasi naghiwalay na kayo, February pa, di ba? Last year. opo. Okay. At gaano ka nakatagal sa Maynila? Ngayon po, magwa 1 year po ngayon. Mag-1 year na. Ba't ka nga pala Opo. ba't ka mo kailangan umuwi? Mag-aaral ata. Ba't di ka sure? Hindi pa sure kasi sila. Sino magpapaaral sa'yo? Tita ko po. Okay. Kapitbahay mo ba yan, ex mo? Ano lang po kami ng barangay. Ano naman problema kung sakali magkita kayo? Matagal na kahiwalay ah. Mahal mo pa, Oo nga no? po eh. Kasi, medyo po. Pero kasi po, palagi pong suyo ng suyo. Nakikipagbalikan. Opo. Hindi, ayaw mo na talaga sa kanya. Oo, tapos parang pag siya magparamdam, parang maalala ko pa yung mga niya sa akin, yung nararamdaman ko. Bakit ka maapektuhan natin kung di mo na mahal? Kasi kung hiwalay na kayo ngayon, 1 taon na kayong hiwalay, ate, at nagpaparamdam yan, kung hindi mo na mahal yan, bakit ka maapektuhan? Lang po. Ha? Naguluhan na nga po ako eh. Nagugulo. Kasi baka takot ka na matokso ulit na bumalik sa kanya. Di kaya? Opo, kasi kung babalik pa ako sa kanya, lalo akong masasaktan. Kasi po nung kami po, parang gusto niya, uwi ka na dun sa inyo, sa bahay niyo, kasi nahanap ka ng mama mo. Sabi ko, hindi pwede kasi parang kinakabahan ako. Sabi niya, sige, uwi na lang ako. Tapos yung best friend ko, nandun lang sa boarding house, sila na lang dalawa. Yun, tapos sabi ng best friend ko. Ate, wait lang, yung best friend mo, babae? Opo. Okay, Sabi ng para diretso tayo, yung bang ex mo at saka yung best friend mo, nagkaroon ba sila ng relasyon? Opo. Okay. Sila pa rin ba hanggang ngayon? Hindi ko po alam. Okay, kanina nabanggit mo ate na sinusuyo ka ulit nung ex mo.
Opo, Okay. text and text. Tapos, Okay, wait lang ate, wait lang. Kailan siya huling nag-text sa'yo? Gano'ng katagal na nakaraan? ang mga last month po. Ano sabi niya? Sabi niya, kamusta ka na dyan, Jess? Sabi ko, okay lang naman. Sabi niya, masasaktan ka pa ba? Yung manok Sabi ba, ko, kinumusta rin niya yung manok? hindi po. Ay, hindi. Manok, tahimik ka dyan. Wawa Ano naman yun? yung manok. Hindi na kumusta yung manok. Pasensya na. Tapos, sabi niya, nasasaktan ka na pa, na, yung, yung last. Sabi ko, sa tingin mo, nasasaktan ba ko? Hindi. Sabi niya, akala ko nakamove on na ako. Sabi mo, Sabi niya, opo, nakamove on ako, pipilitin ko. ate, kung sinasabi mo sa atin ngayon na ayaw mo na sa kanya, regardless kung mahal mo o hindi, at magte-text sa'yo yan at magre-reply ka, hindi totoong ayaw mo na. Kasi nagre-reply ka eh. Kahit anong i-reply mo, kahit murahin mo siya sa reply mo, ang bottom line, nagre-reply ka sa kanya. Tama ba? Opo. O huwag ka mag-reply. Opo. Kasi nung December din, ni-greet niya akong Merry Christmas. Hindi ko po siya nire-replyan. So sabi niya, kamusta yung mo dyan? Basko mo, maayos ba? Ganyan. Okay, ate, ganito. Okay. Uuwi ka sa inyo Opo. para ngayon, di ba? Mga in the next few weeks, uuwi ka na sa inyo, tama? Opo. Okay. At takot ka na magkita kayo kasi diretsahin na natin kasi baka mamaya matukso kang balikan siya. Tama, di ba? Opo. Opo. Okay. Ano na ang alam mo sa buhay niya ngayon? Kasi wag na tayo magpaka-plastic pa. Itong taong ito, mahal mo pa hanggang ngayon. There's no reason Opo. para matakot ka na magkita kayo kung hindi mo na to love. Okay? Opo. Siyempre, temptation yan, di ba? Kung tukso sa iyo yan, huwag kang umuwi ng probinsya. Baka sakali nga, hindi ka magbalikan. The mere fact na uuwi ka doon natin, ang tukso, hindi po yan nilalabanan. Kasi matatalo ka, lalayuan mo yan, ilalapit ka doon, matutukso ka. Opo. Isang tanong, isang sagot ha. Gusto ko diretso ha. Opo. Ayaw mo na ba talaga sa kanya? Kasi naguguluhan na po. Kwento mo. Ano yung magulo ate? Yan ang gusto ko malaman. Kasi parang pag magparamdam siya, parang pumapatak sa puso ko na parang mahal ko pa. Ganyan. So, ate, medyo naguguluhan ako. Maliwanag na ang pinag-uusapan natin dito ate, ay yung mga manok, nandiyan. Hello, chicken. Po, ang dami kasi papunta po ako sa kabila. Marami din. Tapos dito, marami din. Alright, ang kwento nga natin ngayon, ate, may isang lalaki sa probinsya na ex mo, a year ago, naghiwalay kayo, at hello, chicken! At babalik ka sa probinsya ninyo, takot ka, baka magbalikan kayo, pero mahal mo. Opo. Bakit di ka makipagbalikan? Kasi may boyfriend po kasi ako. Ayun pala. Boyfriend pala. Nasaan yung boyfriend mo ngayon? Hindi mo sinabi, sinabi mo na agad pa, hindi na nagtagal. Nasaan yung boyfriend mo ngayon? Nandun po sa secret na lang po. Yeah? Baka nakikinig. Saan banda? Dito sa Maynila o dun sa probinsya? Sa Maynila po. Sa Maynila. nagtitraining. Training. Okay, sige. Alam ba ng boyfriend mo na uuwi ka sa probinsya? Opo, kasi siya po magpamamasahe. Oh, sosyal. Alam ba niya ate na pag umuwi ka sa lugar ninyo, makakasama at makakadaob ang palad mo muli yung ex mo? Sinabi ko naman po sa kanya, sabi niya, kung sinabi ko po na ganyan, may ex ako doon, baka mag-selos ka, ganyan, baka mag-isip ka ng masama. Ano sabi niya? Sabi niya, hindi naman kasi may tiwala ko sa'yo. May tiwala sa'yo. Opo. Mahal mo ba yung boyfriend mo ngayon? Mahal ko po. Pag itinayo ko sa harap mo ate yung ex mo tsaka yung boyfriend mo ngayon, sinong pipiliin mo? Pag magparamdam yung isa, parang nasasaktan. Ako parang bumalik yung Okay, ganito Jessa, po. baka naman kasi nagka-boyfriend ka lang sa Maynila kasi gusto mo na magkaroon ng
Hindi, no, makalimot, magkaroon ng karelasyon habang habang kinakalimutan mo nag-move on sa ex mo sa probinsya. Kaya lang, alam ba ng boyfriend mo sa Maynila ate na nakikipag-textmate ka dun sa probinsya? Hindi, okay. Alam ka na, Nung sinabihan ko po sa kanya, nung nagtanong siya, sino ba ka-text mo? Sino ba nagte-text sa'yo? So, ex ko na kasi palaging nagte-text. Sabi niya, kabayan mo na yan kung ex na. Delete mo number, di mag-change number ka. So, mag-change number na ako para ganyan. Hindi ako pwede mag-change number. pero nagre-reply ka pa rin sa ex mo. Nung last November, nagre-reply ako. Pero nung December, at ngayon, hindi na po. Hindi na. O di wala ka na pala problema ate. Ganito ano? Jessa? So, Okay. The biggest thing in your life right now ate ay makabalik sa eskwelahan. Tama? opo. Okay, di ba? So ayoko sana na maging hadlang yung nakaraang relasyon mo ate na matinungan naging dela, ba't ka nakipag-iwalay? Hello, chicken! Di ba? Matinungan naging dela, kaya ka nakipag-iwalay doon kasi gusto mo, di ba, na huwag madamay sa pagdadrugs nung ex mo, tama? Opo. Okay. Kung dati nagawa mo ate, naiwanan siya nung time na kayo, siguro naman this time magagawa mo na iwasan siya kung alam mo na hindi makakatulong sa iyo yan. So, kahit naman ilagay ko yung dalawa sa loob ng drum at wala kayong mga saplot, kung hindi mo lolokohin yung boyfriend mo, hindi mo lolokohin, di ba? Pero kung hindi ka sure ate na magiging matino ka ngayon pa lamang at malino naman na hindi mo talaga love yung jowa, makipag-iwalay ka na lang at mag-focus ka sa pag-aaral mo. Pipiliin ko na lang yung pag-aaral ko. Ako yung manok ang pipiliin ko, breast part. Manok, ang ingay mo talaga dyan. Papatayin na kita dyan. Hoy, wag! Loko, mahal pa yung halaga ng manok kaysa sa akin. Panabong. Ate, babalikan kita mamaya, ha? Kami. Po. Alright, stay on the line. Babalikan kita mamaya, okay? We'll be right back. Nakakabaliw, nakakaaliw. Ano naman ang mensahe mo doon sa ma'am? Diba? Na mas gusto yung ex kaysa sa'yo. Kasi yun talagang dahilan. Yeah. Message. Sige, pag-isipan. And we are back, mga kaibigan. We're so back to back. At kapiling ko na po ang magandang dalaga na si Miss Ina at si Papa Brett dito. At nasa kabilang line, sir, ma'am, si Jessa. Ate, Po. sige, kung ang tanong mo lang sa akin ay kung uuwi ka sa probinsya nyo o hindi, huwag mong kalilimutan na uuwi ka doon kasi mag-aaral ka, di ba? Opo. So, siguro, hindi naman kalabis na sabihin sa'yo na umuwi ka at mag-aaral ka. Ano pa man ang pwede makasira sa pag-aaral mo, baka pwedeng layuan mo lalo't alam mo naman kung ano yun, okay? Tama ba? Tama. Opo. Sige, tama ba? Tama. There are things that you do when you are 19 that you can't do pag 25 ka na at nabigyan ng pagkakataon si Jessa. Jessa, maraming salamat sa pagtawag, ha? Salamat din po. Salamat. Bye-bye! Sa first part kanina, si Miss Ina ang mas vocal. And I admire you. For, di ba? For having the guts to sabihin na okay kayo at pangalanan, di ba? Pangalanan. Nag-uusap pa kayo? Yes. Nagko-coffee outside? No, hindi na kami nagkikita. Pero nagte-text. Hindi, joke lang. No, ano lang, Happy New Year. Wala. Happy New Year. Hindi naman consider. Isang nga GM na lang yun. Ay, oo. Buong pamilya ko. Makalagay ito. Ano ba gusto mo sa babae, Brett? Ano ang hinahanap mo sa babae? A friend. Best friend. Hindi yun. Wala pinaplastic ako nito. Hindi naman. No. Hindi ba anong Kasi I've met a lot of girls, I'll be honest. Talaga? Oh, over since I moved to Manila. Okay. Syempre. Are you with someone right now? I'm seeing someone. Oh, really? Yeah. Sino? Sino? I don't know. Kayo na? No. No. Pero Anong status hopefully- nyo? Complicated. Bakit complicated? Complicated. Bakit? Say, Sa paanong paraan? I'm just trying to show her that I'm willing to wait. Ganun. Say she just came out of a relationship.
Brett, may tanong ko sa'yo ha. Lalaki tayo parehas dito. Ha? Okay, At, go. I want you to be very, very honest. How honest? Very, very. Alam mo naman, matunog yung pangalan mo ngayon ha. Bigla ko nainggit sa'yo. Pero, dumating na ba sa punto na naisip mo, hindi kaya na-challenge ka na lang, kaya pinapangatawanan mo to? It's like, yeah, you're right. It's been a challenge. Say, it's like everything's against us. Pero, at the same time, worth it. You know what I mean? How often do you see each other? All the time, say we work together. Parang tomorrow, kita kami. And then, sometimes we go out. Kayo lang? With her daughter. Related kami. Related Actually, kami. Seryoso, related kami. Second clue. Second clue. Second clue. Okay, sige. Total, let's just drop names here. But alam naman siguro ng lahat kung ano pinag-usapan, kung sino pinag-usapan dito. Kung halimbawa yung mga taong hindi naniniwala, you have the best intention for this girl. Ano mensahe mo? Kasi kanina, nung first part natin, tinanong kita, at ang very complacent ka, sabi mo lang, time will tell. Yeah. Diba? Pero sa mga taong nakapaligid sa Pero- kanya, especially sa mga taong nagmamahal sa kanya, it's not enough. Tama, babae ka, diba? Yes. It's not enough. Yeah. You have to say something. Pero I think there's only one person that hasn't given me their approval yet. So, actually, most of her family has approved of me already. But people really don't know that. There's just one person that hasn't. Pero I'm trying to make time for that. What have you done para matanggap ka? Specifically? Actually, I came into her life when she was going through a lot. Breakup, death of her father, lahat. So I've been there for her through a lot already. Most of her family saw that, so parang they were happy with it. Pero at the same time, when she was going through all that, definitely parang she was like doing things na maybe, and I mean, not so they didn't look at it really nicely. Pero now she's back to being focused. So inisip ba nung taong... Nah, they thought I was the reason na maybe she was going out more or something. Pero Did you ever do anything to let that, yung tao nagmamahal sa kanya, oh yeah. na ipaalam na you didn't have anything to do with, ano man yung nagawa? It's hard kasi you can't just go up to the family and go, oh, this is me, like yeah. But it's bilang not- lalaki, ano yan obligasyon natin yan. Yeah, pero at the same time, it's hard with her family. Like she has to tell me when I can and when I can't. Say it's up to her. Like especially with her mom, she told me na I'm not really in the best terms with my mom right now. So how can I be in good terms with her if Yun ang tinatanong ko. if siya hindi? Ano na ba? Well, iba kasing usapan yun di ba? Yeah. Iba kasing usapan na mag-ina kasi sila Di ba? So, I guess yung kanila effortless mag-away, magbabati. Part ng part ng mga tao Yeah. nagmamahalan yan But for someone like you who's just coming into her life, di ba? And a mom, ayaw sa'yo. Unti-unti na nare-reveal ko na lang apelyido dito. Sorry. Halimbawa nanonood yung mom. If she's watching this. Yeah. Well, if she was watching this, I think in the other interviews I've had, I just said that I'm willing to like show her that I'm in love with her daughter. Like I want to sit down with her and just tell her more about myself. I want to be given the chance. So pretty soon, hopefully, I'll be Ang given hirap the chance. maligaw, no? Yeah, Ang hirap maligaw. it's really hard. But you know what? Pag dumating yung pagkakataon na minahal ka ng mom, Yeah, may enjoy mo ng sobra yan. yeah, I feel it, and I know soon enough she will like Chick me. boy ka ba? Dati, oh. Ganyan ka ba naman, Papo? Yeah. Dati, ibig sabihin, before siya, chick boy ka. No, before, like, mga a year ago, ganun. And then I slowed down, parang, I was kind of bored na. I was like, I don't know, I feel like I'm not gonna fall for anyone again. And then biglang, ganun. Here she comes. Yeah.
And then I really didn't expect it. Wala. I'm just super happy right now. Pag ngayong gabi, mamaya may pabalikan akong tanong sa'yo. Pag ngayong gabing ito, bumalik si Mark sa pintuan ng bahay niya, tinanong niya, can we go back to being lovers again? Hindi kasi... Yes or no? No. I think for now. For now. Kasi iba yung pinagsamahan namin. Hindi ko pa kayang tanggapin lahat to. So, malay mo, 10 years, 20. So, ibig sabihin nito, Ina, you still look at your life 10 years from now na baka sakal nandun pa siya? No, ayoko lang isarado yung, alam mo yun, ayoko isarado yung pinto ko. Kasi parang, Kung sinasabi. advice ng daddy ko yun. Aminado naman ako, hindi pa ako totally, alam mo yun, naka-move on and all. Kasi 6 years of my life kasama ko yung So, pag kumatok siya ngayong gabi, No way. no? It's for me. Why? Kasi kawawa ako. I think I deserve someone better na matagal bago ko na-realize yun. You're in pain. Oo naman. And I admired you for being very vocal na during that. Siyempre, choice mo maging masaya ka na lang And you're not happy right now. Not yet. Hindi. Getting there. Happy, oh yes. Iba yung happy sa kontento. Yes. Kontento ka ngayon. Kontento ako sa buhay ko. But you wanna be happier. Of course. Of course. And you think he's not the person who can give you that. Yes. You still cry? No na. When was the last time that you, na iniyakan mo siya? Out of the blue. It happens sa atin, kahit gano'ng katagal na. oo naman. Recently lang. Siguro, November. Fresh. Not really. Natawa ko sa'yo. Talaga. Thank you po. Taong-tawa ka kausap. Kasi, aminin natin, ang mga babae, mga kaibigan, yung matanong mo lang sila na bitter sila, di ba? Nagpapatikal-kal na yun, i-deny nila yan. You're not bitter. You're healing. Yes. I'll pray for you. Thank you. Because I need that. And pati Everybody sa'yo. needs that. Super space. Brett! Oh. Bago tayo maghanap buhay, ano naman ang mensahe mo doon sa ma'am? Diba? Na mas gusto yung ex kaysa sa'yo. Sa aspetong yan. Kasi yun talagang dahilan. Yeah. Message. Sige, pag-isipan mo. Mga kaibigan, we'll Thank be you, back. thank you. We'll be back. Pasensya na mo ngayon, ha? Mga kaibigan, your papa will be right back. Ano nagawa ng guy na nakapanakit sa mahal mo ngayon na hindi mo gagawin? I can't say that I'll never make Andy feel bad or something. I mean, there's always Parang gonna be pinangalanan mo problems. siya, no? Yeah, sorry. Hindi ko binanggit, nagbanggit ka. I'm sorry. Sabi ko nga sa'yo kanina, huwag natin banggitin eh. My mouth is stupid. We are back, obvious ba mga kaibigan? Kanina, bago tayo nag-commercial break, natanong ko si Brett kung halimbawa, ang pinanggagalingan ng taong ayaw sa kanya para maging sila talaga na minamahal niya ay dahil mas gusto. Siguro, that guy was able to, make the mom fall in love sa kanya. I just want you, at least gusto ko lang malaman na aware ka na may pinagkukumparahan sa'yo. I don't know what would be the difference. I haven't met him. Naman. I just heard things. I heard from Andy and I heard from the mom. Ano nagawa ng guy na nakapanakit sa mahal mo ngayon na hindi mo gagawin? I can't say that I'll never make Andy feel bad or something. I mean, there's always Parang gonna be pinangalanan problems. mo siya, no? Yeah, sorry. I Hi mean, po! there's Pinilit ko pa huwag niya sabihin. I can't say that no problems will occur in our relationship, or like since we're dating, like if we ever make it to that point, I can't say nothing bad will happen, but I can say I will do everything I can to make her happy and to try my best to make sure that those things that happened to her before won't happen again. Aww.
if Andy's watching right now. Hindi ko binanggit, nagbanggit ka. I'm sorry. Sabi ko nga sa'yo kanina, huwag natin banggitin eh. My mouth is stupid. What will you promise her? I can promise her that the way I feel now, I'll still feel it, even if we still have a lot more things to overcome, a lot of problems to overcome, and complications won't set us back. And I hope she knows that. Alam mo ba kung anong pinapasok mo? Oh yes. Yeah. Have you ever considered the fact that kapag naging steady na yung relasyon, kung sakali man, sana, ninyo, you will be a second dad? Yeah. I talked to my dad about that. Really? Yeah. Okay, seryoso nga mga kaibigan. For you to go to your dad and ask those questions. Yeah, and I haven't really talked to my dad that much in the last like 5 years. Gusto ko tayong hug. So parang, but I had to know what his idea was or what he Ano thought sabi ng about dad it. mo? He said, "How old is the kid?" I said, 3. He said, "Oh, that's fine. She can grow up knowing you like that. It would be fine still." And I said, "Yeah." And then he said, "Are you in love?" I said, "Well, yeah." And he said, "As long as you're in love, just follow your heart." And right now, you are challenged by someone who is, one of the biggest, if not the biggest, influence of Andy's life. And what is love after being hurt? For me, wala. There's no definite explanation kasi when it comes to love. Kasi ando na lahat eh. When you say you love someone or when you mention the word love, wala. It's parang giving your all or giving everything. Do you think the next time you fall in love, Ina, you can still give more than what you'd given Mark? Yes, kasi ano. Nagtira ka? Yes, tsaka I'm praying for it naman. And this time, ayoko magmadali. So kung, 'di ba, nasa move on stage pa ako, gusto ko kahit matagal yun, okay lang sa akin yun. As long as gusto ko yung sunod ko, yun na. Yung, siguro, sana siya na yun. Kasi yun yung pinagpe-pray. Lagi naman ganun, di ba? Opo. If not, you make the best out of it. Yes. Brett, what is love? I don't know. It's just a feel. Thank you for not answering. Ako, naniniwala po ako mga kaibigan, pag dumating yung pagkakataon that you cannot qualify why you are in love and what is love, what love is all about, then you're in love. You are lost. Yes. You are so lost. Ganda yun, no? Pero hindi lang ganda minahal mo. Oh no. Like, she's so smart. Anyways, mga kaibigan, I thank you for letting your heart out tonight. You continue being vulnerable. I love that. And continue being effortless. Thank you very much, ma'am, for being... Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Pero bago yan, ma'am, pwede bang pa-autograph? Opo, kasi po starstruck ako eh. Punta po tayo dito. Okay. Doon po anda, mag-tricycle po kayo doon. Tapos, pasign po ako ng autograph. Mag-autograph pala ako. Nakahiram po ako, nang-renta po akong gitara. Kamu na, ma'am. Ano kalagay? I love niya ako. Love daw. Thank you. Sir. Oh, lagay mo mo. Next. Up next, mga kaibigan, is the letter portion. Maraming salamat po. Thank you. We'll be back. Thank you, ma'am. Thank you very much. Well, practically, Jessica, kabait ka dito. Ano? Hindi lang siguro natin naamin, hindi mo lang kayang pangatawanan that you allow this guy to treat you like a second best. Being number 2 is considered, mga kaibigan, the first loser. Kahit anong mangyari, hindi ka magiging number 1. Ang inyong papa, mga kaibigan, ay nagbabalik na. And it's time for our the letter portion. Ang ating sulat na napili ngayon, mga kaibigan, ay sulat na galing kay Jessica para kay Ray.
Si Jessica ay 23 from Santa Rosa, Laguna at si Ray naman ay 23 din, taga Cavite. Maiksi lang po ito mga kaibigan, but I think it's a letter that's from the heart. Sabi ng sulat ni Jessica para kay Ray. Dear Ray, I know wala akong karapatan sa iyo. Kasi tropa at best friend mo lang ako, pero bawat pagpapakita mo sa akin na mahal mo ko, na mahalaga ako sa iyo, na ayaw mo ko mawala sa iyo, mas lalo kita minamahal. Sinasabi mo sa akin na mahal mo rin ako, na mas mahal mo ko kaysa sa girlfriend mo. Pero hindi mo naman ako kayang mapanindigan. Ray, hindi mo kayang maging tayo sa ngayon dahil gusto mong matupad ko muna ang mga pangarap ko. Hindi ko alam kung maniniwalaan ko yung mga sinasabi mo sa akin sa tuwing na mabasa ko yung mga comments at text mo sa girlfriend mo na mahal mo siya ng sobra. Kilala ko ang ugali mo at hindi mo kaya magseryoso dahil sobra kang nasaktan dati, kaya hindi ko alam kung seryoso ka sa mga sinasabi mo sa akin. Hindi ko alam kung anong mga sinasabi mo ang pwedeng paniwalaan ko. Basta ang alam ko lang, mahal kita at ikaw ang lalaking pinagdarasal ko kay God na sana one day ibigay sa akin. Hindi man ngayon pero handa akong maghintay sa iyo. Promise, aantayin kita hanggang sa alam ko sa sarili kong mahal pa kita. Maghihintay ako coming from Jessica. Well, practically, Jessica, kabait ka dito. Hindi lang siguro natin naamin, hindi mo lang kayang pangatawanan that you allow this guy to treat you like a second best, mga kaibigan. When it comes to love and in any competition, mga kaibigan, I'm not saying love is a competition, but being number 2 is considered, mga kaibigan, the first loser. Kahit anong mangyari, hindi ka magiging number 1. Being number 2, mga kaibigan, will always be after the satisfaction and after na maibigay na ang dapat makuha ng number 1. At pumayag ka, Jessica. Hindi ko alam bakit nagtatanong ka kung maniniwala ka o hindi. Ako may tanong ako sa iyo. Ano po ang laman ng ulo mo? Taho? Ay nako. Ngayong gabi pong ito, Sabado ng gabi, sa tinagal-tagal ng panahon, ako po ay nakikinig sa mga kwento ng pag-ibig. I was able to experience 3+1 yung ating sulat, mga kaibigan, na klase ng pagmamahalan. Yung ating caller na si Jessa, akala niya in love siya. She wants to, pero may iba siyang gustong gawin sa buhay, which is a very good thing. Yung ating bisitang si Ina, mga kaibigan, she was very much willing to accept and acknowledge that she's vulnerable, but willing to move forward. Si Brett naman, mga kaibigan, kahit ang pogi-pogi ay magdadaan muna sa butas ng karayom just to prove na karapat-dapat siya. When people around you or someone loves you, question is, kailangan mo bang patunayan ang sarili mo? Hindi ba dapat without doing anything, maniniwala silang malinis yung hangarin mo? Sabi ng ating mga nabasang libro nung tayo lumalaki, love is unconditional. I've said this many times sa programa ko sa radyo that love is unconditional sa umpisa. But when you want to maintain love, it has to meet certain conditions para mag-work. Hindi pwedeng love lang. Maraming salamat, mga kaibigan. Nagkasense na, palakpakan nyo naman ako. Impromptu. Walang pinagugutan pero may nasabi. Maraming salamat, mga kaibigan. Maraming salamat po sa ngayong darating na sa after nito, mga kapatid, ako tatakbo na po ng Paddy's Point. May gig ako dyan mamaya. Kung saan, puntahan nyo yung Twitter ko. At sana sa mga pupunta ng Paddy's Point, bago ko dumating, nakainom na kayo para pagkanta ko, okay na yung tono. Maraming salamat. Salamat na sisig. Maraming pong salamat sa pag-asama niyo sa akin ngayong gabing ito. Samahan niyo pa akong muli, mga kaibigan, sa next Saturday, same time, same station, para sa namang love story ng ating mga callers. At syempre, ang ating nagagapo at nagaganda mga bisita. Basta't kailangan mo ng kausap, sa akin ka lang tumawag. Call me! Papa Jack! Please!
Thank you! Lights off! Guess it's true, I'm not good with a one-night stand. Yak! Ang basis ng kanta. But I still in love, just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave while you hold my hand. Mataas yung part na yan. Uwi na tayo mga kaibigan.